Magandang araw po sa inyong lahat. Malaking issue ngayon yung 60 billion PhilHealth Fund na nilipat sa National Treasury noong panahon ni Ralph Recto bilang isang Finance Secretary. Ang sabi ng gobyerno noon, legal daw yung transfer. Parang excess fund lang daw na pwedeng gamitin para sa budget ng bansa. Pero heto na, nagdesisyon ng Supreme Court na mali yung paglipat ng pera. Malinaw na mananatili sa PhilHealth yung 60 billion pesos para sa benefits ng mga miyembro ng health services. Kaya inutusan ng Supreme Court na ibalik ang buong halaga sa PhilHealth. Tayo po, panoorin po natin. Iniwala si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na dapat umanong panagutin si Executive Secretary Ralph Recto, dating Finance Secretary na nasa likodan niya ng paglilipat ng excess funds sa National Treasury mula sa government-owned and controlled corporations, kabilang na ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kasunod ito ng deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na paglilipat ng 89.9 billion pesos excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Giit pa nito, kasunod ng kautusan ng Korte Suprema, labag sa batas ang ginawa ni Recto at dawit dito maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo eh. Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas, sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Wilfredo Garrido, isa sa mga paborito kong social media influencer sa Facebook, dahil binabanatan niya both Marcos and Duterte. Basta masama para sa taong bayan, wala siyang sinasanto. So ito, binanatan niya si dating Finance Secretary Ralph Recto na ngayon ay Executive Secretary niya. Sabi, after Recto's raid on PhilHealth, is your money in the bank safe? Of little note, in the Supreme Court decision restoring 60 billion purloined by Recto from PhilHealth is the even bigger amount he took out from the Philippine Deposit Insurance Corporation, 107 billion. PDIC is the institution that insures your bank deposit up to 1 million. It has been hollowed out by money-grabbing Recto. Ito, reklamo ng mga may pera sa bangko na nangangamba sila. Kasi ang laki yung nawala, yung 107 billion sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Paano kung may nangyari sa bangko? Kung walang reserve fund ang PDIC, wala siyang ibabayad. Insurance yan eh. So at least kung meron kang say 1 million na bankrupt yung bangko, ang PDIC at least may ibibigay sa iyo na 1 million. Kasi may pundo siya. Eh ngayon, tinanggalan ng 107 billion. Mas malaki pa, halos doble sa PhilHealth. Lahat yan kagagawa ni Finance Secretary Recto. Just as important as health insurance is also financial insurance. In the event of a bank run or bankrupt, you might get nothing out of your savings because PDIC has nothing in reserve. The High Court said nothing about making PDIC whole again. Yun ang masakit. PhilHealth lang ang binapabalik. Eh paano yung mas malaking amount, 107 billion? I don't know. Wala na man atang nagsampa ng kaso na ibalik ang 107 billion. Kaya
Wala pa rin. Kulang pa rin eh. Something must be done. Sana itong 107. Anyway ako, kakaunti naman ang pera ko sa bangko. Kailang, paano yung kababayan natin na pinaghirapan nila yung pera isinave sa bangko? Dapat may insurance. Paano kaya ito maibalik? This is the problem. Ito. Binanata niya na si Recto. This is a problem appointing a college slacker. Slacker, yung mahina. College slacker finance secretary. For a long time, Recto has sold himself as an economist when he only has a mundane commerce degree from LaSalle, which he obtained after 7 years carousing in college. Later parlaying the halo of a Recto name with the glamour of Vilma Santos to gain electoral successes he didn't deserve. Nababasa ko ngayon, economist daw siya. Ngayon ko lang nalaman na 7 years siya sa college. Ano ba yan? Anong ibig sabihin? Kung sa isang estudyante, 7 taon siya bago makatapos ng degree. Talagang slacker. Pabanjing-banjing. So, I don't know kung anong isasagot ni E.S. Recto itong birada sa kanya na wala siyang ibang credential sa pagiging economist maliban sa commerce degree. Hindi naman yun sapat. Ang dami namang may commerce degree yan. Paano ka maging economist? Kaya sayang, medyo tingin ko lang ako, matino yung si dating Finance Secretary Jokno. Okay ako nun. Kasi kumukontra siya sa mga hindi magandang palisiyan ng Marcos administration. Kagaya yung pagbaba ng presyo ng bigas, yung price cap, ayaw niya yun. Marami pa siyang kinokontra, kaya ayun, malis na lang siya. Itong ipinalit, college slacker pala na 7 years bago nakatapos ng degree. Tapos siya na yung nagmaniobra diyan sa mga pera kung saan-saan nila kinuha para lang mapunduhan ang mga flood control projects. Grabe, no? Ito. Now, here we are holding the empty bag ripped off by flood control scammers screwed by Recto. Ito yung last statement niya dito ako na atrako. There's a special place in Bilibid for people like Recto, Ralph Recto. So, sino yung nagsabi? Supreme Court Justice, ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Itong si Recto, pwedeng sampahan ng plunder at saka technical malversation. Sana may gumalaw. Sana may parang may hamon ata. May nabasa kong post, hinahamon ni Professor Malotikia si Justice Carpio para sampahan niya ng kaso itong si Recto. Kasi si Pangulong Marcos Sr., ang pagkakalam ko, may immunity, hindi mo pa pwedeng sampahan ngayon. After his term yan, baka pwede na.